Hallelujah. Amen. Magandang umaga sa lahat. Hallelujah. Handa na po ating mga sarili sa ating pagsamba, pagpupuri ngayong umaga ko. Sa kayo makipagbukas sa akin sa awit 40. Buong chapter na yun ay ating babasahin. Hallelujah. Awit ng pagpupuri. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Sa balong malalim, na lubhang maputik, inaahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pipampuri sa Diyos. Matatakot niya ang bawat makasaksi at magtiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog at hindi sumasama sa pananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangahasan kong lahat ay sabihin, mangangamba akong mayroong maligwin. Ang mga paglandog pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig na sa dambalay dalhin upang yaong sila'y asalay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng paghahayag. Ang pagliligtas mo ay pinagsasabi di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinitiwala. Aking nalalamang di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at ang pagtatapat sa aking sarili siyang mag-iingat. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya mabuti ng Diyos. Hallelujah! Tunay nga na hindi talaga tayo magtitiwala sa Diyos, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pagagalaan. Tapat ang Panginoon para sa atin, sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Purihin ang Panginoon, tayo manalangin. Pupurihin ka, O Diyos, na umagang ko, Lord. Pagsamba, O Lord. Dakilang, O Diyos, makapangyarihang Diyos. Diyos na walang katulad. Hallelujah. Diyos noon ngayon at magpakailanman. Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. O dakilang Diyos, hallelujah, walang imposible sa inyo, Lord. Sa mga anak mong lahat ng titiwala sa inyo, Lord, ay hindi mo binibigo, Panginoon. Purihin ka nga po, Diyos, hallelujah, patuloy ang aming sama-sama dito sa iyong bahay-sambahan, O Lord, upang sa isang layunin lamang, upang kayo aming sambahin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, na may lalang sa amin, hallelujah. Purihin ka nga po, Lord, hallelujah. Yung layunin na to, upang mabigyan ka namin, O Lord, ng kaluguran, Panginoon, hallelujah. May taas ka namin sa aming mga buhay, O Lord, na patuloy ka namin maihayag, Panginoon, na kayo ang aming Panginoon Diyos, hallelujah, na nagligtas sa amin, nagbigay sa amin ng buhay, hallelujah, hallelujah. At Lord, kayo ang Panginoon namin na nagpatawad sa amin, naglinis sa amin, hallelujah, at patuloy, hallelujah, ang batong kublihan namin, kalakasan, kayo yun, Panginoon. Purihin nga po, Lord. Kaya patuloy, Lord, hallelujah, na narito kami upang kayo aming sambahin at purihin. O Lord, sa umaga ito, Panginoon, anoint mo ang lahat, Panginoon, nasa FB Band, gusto mo, kaya dito sa aming face-to-face, Panginoon. Lahat, O Lord, hallelujah, na nakatunghay sa pagawain na to, Panginoon, pagawain ng Panginoon,
Hallelujah, ay patuloy mo, Lord. I-anoint, Panginoon. Hallelujah. Gawin mo kami, Panginoon, karapat dapat, O Lord. Hallelujah, sa aming pagharap sa inyo. Patawarin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Pakalinisin niyo nga po, Panginoon. Hallelujah, sa aming pag-awit, sa aming mga pasasalamat at patutuo sa inyo, Lord. Lahat ng mga lalabas sa aming mga bibig, Panginoon, ay naway pati. Lahat ito, Lord, ay magiging magbabangon sa inyo para sa inyo, Panginoon. Lahat ng aming sarili, Lord. At higit sa lahat, Lord, ang aming sarili, inaalay namin to sa inyo. Sa pagsamba at pagpupuri sa inyo. Purihin nga po, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy, Lord, hallelujah, aming pagsamba, Lord, na yung mga salita ay patuloy, O God, hallelujah, na hayag sa paligid, Panginoon. Lahat ng makakarinig nito, Lord, hallelujah. Patuloy niyo nga po, bless, Panginoon, hallelujah, sa aming paligid, Panginoon. Patuloy, Lord, ha, tuwing Sunday ay narinig nila ang iyong mensahe, Panginoon, ang inyong mga ang iyong mga salita, O Lord, na nanggagaling sa Biblia, Panginoon, ay patuloy nila, Lord, ito, naririnig, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka nga po, Diyos. Hallelujah. Salamat po sa umaga ko. Napakagandang umaga. Napakagandang araw. Hallelujah, hallelujah. Na aming, Lord, pinatamasa, Panginoon, na sa araw na ito. Sa umagang ito, Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, nang iyong biyaya ay laging sariwa tuwing umaga, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na yung hindi gulapay, O Lord. Hallelujah. Sa kanilang pinalalagayan ngayon, Panginoon. Hallelujah. Kami, Lord, ay ini-intercede namin sila sa panalangin, Panginoon, na Lord, hallelujah. Masiisip ka nila, Panginoon. Hanapin ka nila, O Lord, sa kanilang mga buhay. Praise O Diyos. Hallelujah. We give you glory, Lord. Hallelujah. We give you glory, Lord. Hallelujah. 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 Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kakarapat dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinasamba ka namin, O Diyos. Hallelujah. Ng buong kaluluwa namin, O Lord. Hallelujah. Buong puso, O Lord. Buong kalakasan at buong pag-iisip. Hallelujah. O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dahil yun ang nais mo, Panginoon, na pagsamba, O Lord, sa inyo. Purihin ka, O Diyos. We give you glory, Lord. O Lord, and praises, Lord. Salamat nga po, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy tayong nakatayo at tayo na umawit. Patuloy natin ang pagsamba. Patuloy natin damhin. Hallelujah. Ang mga awitin para sa ating pagsamba sa Panginoon. Puring tayo. Hallelujah. Ano natin? Puri ng Diyos. Hallelujah. We can everything I the Spirit of the Lord. Hallelujah. Ayun. Handa. Spirit of the Lord is within his mountain. I will sing of praise to his God. I will sing of praise to his God. I will sing of praise to his God. I will sing I will sing of praise to his God. Spirit of the Lord is within his mountain. I will sing of praise to his God. Spirit of the Lord is within his mountain. I will praise the saving praise. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the saving praise. Spirit
of the Lord is waiting in my heart. I will dance from day to day. In of the Lord is waiting in my heart. I will dance from day to day. I
the God who is the perfect Lord. We worship you, Lord, hallelujah. We give you glory, God, honor, gracious Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise you, God, hallelujah. O, sambahin ka nga po, Diyos, hallelujah. Oh, yes, Lord, tunay nga nakaibuti mo, Lord, hallelujah. Hallelujah, salamat, Lord, hallelujah. Hindi mo kami iniwanan, Lord. Hindi mo kami pinapabayaan, Lord, hallelujah. Kayo ang aming bagong matibay na sandigan, Lord. Oh, yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, yes, Lord. Oh, hallelujah, Lord, yes, Lord, hallelujah. Purihin naman, Lord. Purihin naman, hallelujah. We will lift our hands to praise you, to exalt your holy name. Your glory and honor. We will lift our hands to praise you, to exalt your holy name. For you. Let me come like for you. It's a fire. It's a fire. There is no one like you for you. Oh, yes, Lord, I am. Oh, hallelujah. Salamat sa mga hulong na hallelujah. Ugat ilang nagkatagapon. So, you are home. You're my leader. My stars are being set free. You know oh,
More than enough, more than enough for me. Hallelujah, yan Lord. Hallelujah. You are more than enough. Oh, you are more than enough, more than enough, more than enough for me. Oh, you are more than enough. More than enough, more than enough You are more than enough, more than enough, more than enough for me. You are more than enough, more than enough, more than enough. Hallelujah. Salamat na po, Lord. Hallelujah. Ngayon, Jehovah Jireh, Lord. Hallelujah. You are more than enough, O God. Hallelujah. Salamat po, Lord. Hallelujah. Nasapat ang iyong biyaya, Panginoon, para sa aming lahat, O Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord. Our with us, O Lord. Our Jehovah Shammah. Salamat, O Lord. Salamat at sinamahan niyo kami. Narito ka, Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kami iniiwanan. Hindi mo kami pinapabayaan, O God. Hallelujah. Ano mang sitwasyon, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nariyan ka palagi, Panginoon. Salamat, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. By your stripes, O God. Hallelujah. We've been healed, O God. Hallelujah. Salamat, O Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord. Na lahat ng aming nararamdaman, Panginoon. Hallelujah. Maging sa physical man, O Lord. Maging sa spiritual man, O Lord. Hallelujah. Ng aming mga sarili, O Lord. Salamat, O Lord. Na kayo ang aming kagalingan, Panginoon. Kayo ang aming kapanatagan, O God. Hallelujah. Kayo, Lord. Hallelujah. Ang nag-aayos ng lahat, Panginoon. Hindi ka nga po, O Lord. You're more than enough, O God. Hallelujah. Salamat, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, Lord, na hindi
Ang iyong biyaya, O Lord, sa bawat isa sa amin ay sapat, Panginoon. Hallelujah. Hindi kulang, hindi sigla, kundi ito'y sapat-sapat, Panginoon, para sa inyong mga anak. Purihin na nga po, Lord. Salamat sa lahat, O Lord. Salamat sa lahat, Lord. Hallelujah. You do mighty wonders, Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa mga, Lord, hallelujah, sa mga himala na patuloy mong, hallelujah, ipinaparanas sa inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat, Lord, na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, lahat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, God. Hallelujah. We give you glory, Lord. Hallelujah. Oh, yeah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Salamat po. Salamat po Diyos, hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat po kanyang Espiritu. Glory on the praise. Amen. Ay, siya rin ang salamat. Hallelujah. Salamat ka natin ako. Hallelujah. Salamat ako sa Diyos. Yun nga ang ating gawain, mag-share, di ba? Nakapag-share din ako sa dalawang araw nito na tungkol ng sa kapatid o ng kapapagalangan sa kapatid ng devotion, madalas sa galing araw. Salamat sa talaga pinapalangin kaibigan ko dahil ayaw talaga niya ng reliyon. Pero ito, fresh ako kahapon. Ang daming tanong. Kasi naman sabi ko magbasa ko ng Bible. Eh, sabi niya, mayroon akong kuhan. Yung parang lang, wait lang. Tapos, may ilang kasama, Bible na sa akin. Kasi nakapuli ko, ano. Sa kababasa niya, ang dami ng tuloy sa talungan sa akin. Tapos, kahit ako sabi ko, tumutulong. Panahon para mabuti ang tao dito. Sabi mo niya sa akin, Brad, ano ba yung sabi na patawarin? Sabi ko, naniwala ko sa tao. Naniwala sila sa Diyos, pero sa gawain hindi. Sabi ko, wala tayong magawa. Kaya kung sa Bible, sa Lucas 23:45, sabi ni Diyos, tama. Sinabi niya, sa mga patawarin mo sa pagkat hindi nila alam. At sa kanilang mga ginagawa, hindi doon. Pinatawag na tayo ng Diyos. Sabi ko sa kanya. Magbasa ka lang ba ko ng Bible at sa kahit mumingin mo ko ng mga sinasabi ko. At doon sa Isaiah, 53. Hanggang pababa yun. Sabi ko sa kanya, na pinatawag na talaga ng Diyos ng Diyos. Sinusudan niya ang kanyang anak na magpapatay, mabuhay mo sa pangalaw. Kaya,
na umayon lang siya sa ginawa ng kanyang anak dito. Pinatawag na po tayo. Ang importante lang, magtutuloy lang po tayo. Sabi ko sa kanya, ang dami na kasama. Sabi ko, ito na siguro ang dami ko na ito, dami na kasama. Isa lang ang sabi ko lang, kasi ano ko lang sa kanila noon, yung tatlong pagtungkol sa kalitasan ng mga inuuna ko sa kanila. At sabi ko doon, sabi mo, sabi na ako dito, sabi ka, yung mapipili, kung mapipili, yung ating sa, Genting, nandun lang sa province, nandun lang sa Paya, River 20, ano ko sa kanila. Binigay ko, ibigay sa kanila yung mga, yan, para maunawaan din. Pero, nakalaro ka ko na, kahit nakalimutan mo na, mayroon pa pala, sumipod ko, siguro, nakapagkalala, pakilubuto, sabi ko, talagang isa naniwala sa idea. Sabi ko, ito ko naman, ang tinitingnan ng hindi sa relasyon sa kanila. Kasi hindi yun, ang grupo po natin yan, pero mas maganda may ka-group po kayo. Para ano, ihambing ko lang sa'yo, walit tingting na isa, sige, punta ka talaga ng katuwa doon, kaya ang marami. Sabi ko, group tayo. Hindi ka man naniwala sa reliyon, importante yung group ng mga kapatiran na gano'n mo kayo. Pero gusto nyo, maghanap tayo sa grupo, para makalaya sa inyo. Isipin ko sa inyo kung nawawa na. Importante, katulad si pamilya, gano'n. Tawa mo, anak mo, gano'n. Tapos yan, mag-umpisa ka muna sa pamilya mo. Sabi ko, sabi ko, nakalimutan ko lang yung mga ganyan, pero napakabuti nyo, pinaalala niya na mayroon pala tumimo sa kanilang mga puso yung mga kapatid. Talaga, mayroon talaga ito pag kasama kailangan sa pagsisimula ng salita ng pinapatukoy na yun. Pangalawa, ang salamat din ako ko naman sa mga pamangkin ko, dahil ko bago naman kayo dahil ko, ibinigin kay Roy na pamahalan nila. Ako pala, sa mga bahay niya, sa Kuha at saka sa Sergio. Kaya ito na ngayon nakipaglibig kami noon ng araw, pinakatanggap ko ng magkapatid na ikaw ako na lang talaga umikot sa mga bahay. Sabi ko, hindi ko pwede, may ako dun sa simbahan, paglinggo sa kapatid. Anong araw, mo, hininga, kaya mga ko dun sa Amerika ng punto nila. Dahil kasi anong araw, nila, walang, sabi ko sa bato, sabi ko, gusto ko dun sa bato, may kasi ito, kasi pag Lunes, nag-ati ko nangangatay sa school. Tapos, sa alauna, lalabas. Tapos, sa alas 10, sinigya, kaya na, at sa bayan. Tapos, pag alas 2, sinigya, kay Kim. Ano kasi halatay, tulong ko NC. Kasi ko, sabi sa bato, nag-isip kasi ko lang sabi ko na kahapon, pwede naman daw sa gabi. Sabi ko sa bato, okay. Na sabi ko na, sabi ko, ang tulungan mo ako na ano ito, maayos ko mga problema. Sabi ko, kung kakayanin ko, kasi ipon lang mo. Sabi niya, kahit, bigyan naman sa trabaho doon. Ikutin mo yung mga bahay namin at nakapakita yung mga tao. Pagkaw yung mga video. Saka huwag ka sa trabaho doon. Sabi ko, hindi na mag-board ko. Sabi ko, kaya sabi niya, kaya namin pagkatiwala ito. Pero ang bahay, dahil noong una, ito na magtalagay sa pagkatiwala sa amin namin. First time ko ito, namin sa inyo. Kasi sabi noon nga gusto ko makipag-usap sa mami noon, pinag-pilihan niyo ako dahil may COVID niya. So yung kapanalangin ko, ang dapat ko gawin, kaya ko ba ito? Sabi niya, tapos sumagot si Martin, yung galing sa Australia. Kaya mo yung tulong. So, kami na bahala sa pinadyan mo. So, yan pa ako sinabi na ganito. Sige, tingnan ko kung kaya ko. Kaya kanya, tumawag na naman kami. Pupunta daw ako naman dito sa ibigay. Sabi ko, ang dami pumunta pa ito, bakit ko sabihin. Ngayon, importante po sa natin bagay yun. Kasi isip ko lamang, dito sa mga importante, yung ano namin, time namin para sa
yan pag nabisa na ng bahay. Kaya, or niwala naman po kami yan sa mga sinabi mo. Importante talaga ulan doon. Doon sa sabi. Kasi nagtuon. Importante talaga, pero ang sabi ko, akin yan ha. Sabi ko, sabi ko naman, Ibon ng Diyos na hindi ko naman kakilala mga ginagawa. Sa pangatlo, sabi ko na kinakausap ko na si yung manuwang ko sabi sabi ko dahil ang nasa mga dito sa mga kapatid ko kay talaga sa mga meron tayo dito walang laman basta kung anong meron dyan pagsahin natin sabi ay pero wala nga hindi ako may maganda yung Manila doon ay kailangan Diyos sa atin natin wala hindi natin sa atin pero kaya naman ako na kaya sabi ko sabi ko ako okay sa tayo dito at tawag natin sa panalangin sa siya kasi pagkakasip tayo na iba sila talaga kaya guys sa trabaho ko sa sobrang oras ko pag wala ka na time dapat linggo ko ako nawapasok ko lang ano ewan ko si Kim kung kasama kayo niyo kaya kasi pinapasalamat ko rin manogang mo magpaya tayo dito sa doon sa pag-uwi para hindi ka na naman kasi tayo pag-isipan ko kasi matagal na rin ako doon na mahirap naman kaya kung tuntiin ko na mayroon naman dito sa amin Makati hindi na doon dito minsan doon siya sa ano sa Makili dito na minsan siya may branch na ako kaya salamat sa Diyos sabi ko bilang panalangin ko yan panalangin mo rin magkaisa tayo dito inantay ko lang kasi hindi ako nawala sa panalangin kaya kung rin ang Diyos ang Diyos ay mabuti na gano'n. Yan pa ba? Kung tayo na matagal ang recording, siguro ko sa akin. Very good sa yung tao sa harap. Magpasalamat sa Diyos yung mga pinag-aaralan natin sa Women's Day. Kami mga women, pagka nagsasama-sama kami, pinishare ko sa kanila. So, ganda yung pinag-aaralan sa Women's Day. Gagawain ng Women's Day yun. Kasi sabi, sino nagtuturo? Sabi ko, yung pastora doon sa Lisa. Tapos sabi ko, anong mga ano yun? Sabi ko, ano, may salvation feeling, ngayon nasa lordship pa naman. So sabi nila, oh, maganda yun, mami, sabi ko. Pwede mo i-share sa amin. Sabi niya, sabi ko, ang wag ko kasi, hindi ko masyado ang pagtuturo. Pero, sabi ko gano'n, mag-pray ako ng mag-pray para ma-share ko sa inyo. At saka, yun kasi habang aaral kami, inaano ko din na isulat-sulat yung mga, talagang yung mga importante lang. Pero, pwede mo naman yung ipasero. Sabi ko, ay, sana, sa tuwing ano natin, kahit man lang sa 1 year, meron na magturo din naman sa mga kababayan. Dahil, sabi nga nila, hindi naman laging fellowship lang tayo, parang natural lang. Sana, ano si Pastor Odette, maturuan man lang tayo, sabi niya ng gano'n. Sabi ko, ay ako, sabi ko gano'n, busy-busy yun, walang panahon, sabi ko gano'n. Sabi ko, pero sabi ko, siguro pagka naka-retire yun, maano ka niya tayo. Ay, gusto ko yan, mami, gusto ko yan, sabi niya yan, sabi. Pero sana maumpisahan mo na. Sabi ko, kayo mga pastor dyan, dapat kayo ang mga, sabi ko, kayo yung magtuturo na taas. Sabi naman yung, sabi ni Lisa, yung pastor Lisa, tawag
yun. Wala yun sa pagiging pastora namin. Sabi ko, tama ka. Sabi ko, Hindi naman ka, gawa kayo ng oo. Dati, ha? sabi ko may pala natin. Sabi ko, ano ko lang, dati, naalala niya, sabi niya sa pare, sabi, meron daw nagsabi ko daw na, yung million mandate natin, million leaders mandate, ituturo mo daw yun, pero hindi na natupad. Sabi ko, dahil kasi, busy kasi yun nagtatrabaho kasi. Sabi ko lang, maganda daw yun. Tapos sumingit naman yung isang Pastor Paul. Sabi niya, kaya kong AG, mami. Alam ko yung mga gano'n. Nasinan mo, di ba? Oo, natapos ko yung 6 years in the making yan. Meron ako certificate mo, sabi ko lang gano'n. English nga lang. Ganun. Nasa duguan tayo ng split tayo doon. Pero meron kaming madami kami dyan. Sabi ko kaming mga material. Kunin lang Diyos. Salamat ako sa Panginoon sa lahat niyan at yung mga pinag-aaralan dati, basa-basa lang para lalong lumalim yun at maunawaan mo. Parang pagdating ng panahon na parang ma-recall yun, maibalik yun, ay alam na. Kaya yung sa children's nga sabi ko, hindi ko maturuan yung mga bata. Dahil pagising, ganitong oras. Sabi ko, magising lang kayo ng ganitong oras. Sabi ko lang gano'n. Ituturo ko. Pagdating naman ng gabi, mga pagod na, gano'n. Kaya sabi ko, kailan ko kaya ito maituro. Pero hanggang sa hindi ko pa na ituturo yun sa kanila. Ano lang naman, di ba? One verse a day lang. Every day. Binabasa ko. Maganda, sabi ko gano'n. Sige, basa-basa lang muna hanggang sa maituro mo ng yung salita. Hindi lang sa dalawang bata, kundi mga bata. Kasi ngayon, yung ating vision na ano, kabataan, mas madali mong maligong. Kaya, pray the Lord, pray ng Panginoon. Limit na ako. Haba pa nga kayo nun. Kwento ko sa'yo. Nasa yung dalawang tatlong bata pa lang. Ito, maganda yung mga pag-aaral natin. Purihin ng Panginoon at nabigyan ako ng idea ng isang feeling sa akin. Ang pangalan ng ating lecture ay Vision through the Bible. Pakahaba nito, kaya unti-unti natin to. At ito ay parang tinatawag na Bible survey. Yung buong Biblia na Canon Bible, magdadaanan natin ng unti-unti. Ngayon, nasa sa inyo yan. Ang problema kasi, pagka binasa niyo ang Biblia ng isang libro, isang linggo, kulang pa rin ng isang taon. Kasi 52 Sundays, 52 weeks lang tayo. Ang Bible ay 66. So, kulang. So, dapat merong ang dodoblehin. Merong mga maliliit na libro na book ng Bible, nga yung Ezra, Nehemiah, Esther, tatlo, pwede mo magsamahin. Pero may haba-haba din yung Nehemiah. Yung gano'n. Mahaba kasi yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung libro, kung tawagin ay Pentateuch, sa Hebreo, Torah, o kautusan o law, o yung mga sinulat ni Moses na 5, yung tawagin, sa Bible ay law, yung book of the law, o yung book of Moses. 5 yun, di ko alam kung kaya yung basahin ng Genesis sa isang linggo, Exodus sa isang linggo, Leviticus sa isang linggo, Numbers sa isang linggo, kita rin, Numbers, ako, baka yung mata mo, ganun sa Numbers, puro libo. Kung bibilang yung mga tao, Numbers sa kanila, review lang naman. Anyway, excited ako, sabi kasi parang natuwa naman ako na mag-research at medyo i-combine ko ng concept. At ito, Lord willing, mas saanin pa natin ito. Mas may enhance pa ako sa susunod na dadaanan natin.
Pero yung Jesus to the Bible, titignan lang natin kung sino si Jesus, kung sino si Jesus na pinuportray dyan, mula pa Genesis hanggang Revelation. Dahil ang Biblia ay nakasentro kay Jesus. Diba? Nakasentro siya kay Jesus. Kaya yung buong history ng mundo na to, pati ng kalangitan, nakasentro niya kay Jesus. At pati na rin dapat ang tao, ang buong buhay niya dapat nakasentro kay Jesus. Tayo manalangin. Ama, ibuksan mo ang aming mga puso at isipan. Na pinagkaloob yun sa aming lahat upang sa ganon, kami ay makarating sa inyo. Magkaroon kami ng access sa trono nyo, sa buhay ng langgan, sa kingdom ninyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay mas lalo namin siyang mamahal sa buhay namin ito. Mas lalo namin siyang matambal, o Panginoon Diyos. Upang sa ganon, mas makilala namin kayo at siya, at ang banal na Espiritu, sa magitan ng Bible story nito, o yung pagtingin kay Jesus sa lahat ng sulok ng mga libro na ito ng kasulatan. Thank you, bless our ears, bless our hearts, bless our minds. Father, naniniwala ako na may himala. Magsimala kayo sa aming mga puso, magsimala kayo sa aming mga kaisipan, sa aming kaunawaan. Magpaliwanag kayo, Panginoon, o Banal na Espiritu, kayo ang lubos na magtulong sa aming lahat. O Lord, teach us, and of course, make us fixable. Gawin mo kami mas madaling to. Huwag niyo kaya na matigas ang aming puso at isip, kundi durugin mo ito sa magitan ng aming pandinig, sa mga salita mo, lalo na sa pag-unawa ng pag-ibig mo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Glory, glory, glory. Glory, in Jesus' name. Amen. So, medyo may rough outline ako ng GST natin. No? Jesus to the Bible, sinare ko na. At kung pwede, may share sa atin sa screen natin kapatid. Uunahin lang natin ito kung matatapos natin mag-meaning ang 5 libro ni Moses. So sa Bible, anong unang-unang libro na makikita nyo? Genesis. Ito ay libro, ibigay ko na ito sa inyo noon, libro ng mga simula. Kaya kung yung sabihin ng Genesis is from the word Terebis, meaning beginning. Terebis is a Hebrew word. Kaya, sa simula, yun. Sa simula, actually, sa simula pa, nandun na siya, si Jesus, kasama ng, sa simula, nandun na yung tinatawag nating anak. No? Hindi pa nang nalalalang ang langit at lupa, kasama siya ng Diyos, simula. So, kung tutusin, kahit sabihin na si Jesus ay beginning and the end, ang ibig sabihin ng literally, no beginning, no end. Parang same. Walang simula, walang wakas. Ganyan ba, same? Pero actually, pagka binasag mo yung sige, makikita mo kung saan nagsimula. Kasi dinidikit lang naman siya, di ba? Hinihil lang siya. So, naniniwala tayo sa Christ-centered Bible. Christ-centered Bible. Nakakatawa din yung ano dyan, yung parang pinaka-trivia. Na kapag hinati mo yung Bible, sa gitna, makikita mo yung passage, paragraph, verse. Yung sabi, na yun halos sa summary ng buong video. Katawa din. Trivia nyo yan, ha? Mag-research kasi kayo sa mga Google. O kaya mag-ano kayo ng mga app. Ngayon, may bago nga, yung maganda yung recap. May bayad lang kapag gusto mag-recap kayo na member ka ng recap din. Bible Recap kung tawagin siya. BibleRecap.com. Ang ganda. Dami kang matututunan. Nakakatawa yung mga tigil. Tapos yung pinapakita sa yung Bible project ng mga dinadraw. Habang sinasabi yung tungkol sa summary ng isang libro, dinadrawing niya. Diba pinakita ko lang sa inyo dati. Sa Bible. Next week, gawin ko na ulit na naman sa inyo para maganda. Ewan ko kung, ano ba yung dati kong ipalabas na recap? Summary yata ng salvation. Tignan natin yung summary ng Genesis. O kaya summary ng sacrifice ng Jesus. Kasi approaching na tayo sa mahal na araw. So,
ang mahal na araw natin, gawin natin parang talagang totally meditative. Kailangan mag-meditate tayo, nag-worship tayo kay Lord. Kaya nga, naisip ko, yung maganda yung nakita ko na to na Jesus through the Bible. Nakafocus kay Jesus. Kasi yung mahal na araw, nakafocus din kay Jesus. Yung salvation kay Jesus, nakafocus. Yung love ng Lord, nakafocus kay Jesus. Lahat ng ginagawa natin. Maganda yung kanta yan, Jehovah, Jireh, my provider. Actually, si Jesus yung pinivide ng Lord. Lahat yung patungkol sa kanya. Ano ba siya doon? Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. Sino bang healer? Di ba Jesus is the healer? Yung kay sinasabi kay Yahweh, yun din talaga si Jesus yung nagtutupad nun. Si Jesus ang nagpatupad sa buhay natin. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes, di ba? By your stripes. Nakita niyo from God na tayo Jesus. Dahil sa sugat mo, gumaling ako. By your stripes, yes, I've been set free. Tapos, Jehovah Shammah, you are with me. O di ba ang pangalan ni Jesus na Emmanuel, God is with us? Kaya yung sinasabi ko kay Yahweh, naging nakatupad, nagkaroon ng katuparan kay Jesus. Nagkaroon, lahat yan yun, ang sinasabi ng Diyos, ng Bible sa kanya, kay Yahweh. Nagkaroon ng katuparan kay Jesus. Nagkaroon ng katotohanan. Kasi kung hindi, parang ano na yan eh, parang malabong katotohanan hindi natin naranasan. Pero nung magkaroon ng katawan si Jesus, doon nagkaroon ng katuparan. So, magkaroon ba kayo na sharing? So, teka, share ko dyan. Kasi ako na lang parami. So, magsimula tayo ng Genesis. Sa Genesis, di ba? We believe in a Christ-centered Bible. The salvation that was expected in the Old Testament is exhibited in the Gospels and then explained in the rest of the New Testament. Christ-centered. Kaya nga yung, kung papansinin nyo, yung history of the world, ang zero niyan, doon sa kapanganakan ni Jesus. Bago ipanganak si Jesus, ang tawag natin sa time at sa year ay BC. Ang tawag doon ay before Christ. Before the birth of Jesus Christ. So, pag sinabi mo 2000 BC, ibig sabihin 2000 mula kay Jesus paatras sa kapanganakan niya. At tayo nasa AD, Anno Domini, during the days of Christ. Kaya tayo, pag sinabi 2000, from the birth of Jesus onwards, 2023 na tayo ngayon. So, mula nung pinanganak si Jesus, hanggang sa time natin ngayon, anong year na? 2024 years. Kaya ang sentro ay si Jesus, kahit ng mundo na to. Kaya walang baliw na lang ang taong hindi naniniwala kay Jesus. Eh, historically, saan natin itinantos ng geography at ng mga scientists ang mundo o yung edad o yung year. Bago magkaroon ng iba't Adan, walang bilang. Kaya sabi nila, ilang years kaya yun? 4,000 years lang ba yun? Million years nga ba talaga yun? Tapos nung dumating si Adan, doon nagsimula yung bilang. That was more or less 4,000 years pinanganak si Jesus. Kaya pagkatapos si Jesus,
more or less 2,000 kasi mahirap mag-eksakto eh. Ang Diyos lang talaga eksakto. More or less lang, pero maliit lang naman ang difference. More or less 2,000 years na. So 2023 years. Doon lang binilang ang humanity kasi nung nag-create ang Lord ng first day, ano lang create ng Lord? The God created the heavens and the earth. Wala lang, ano yun? Hindi niya ma-describe. Kung hindi natin ma-describe kung ano yun, hindi niya ma-describe ni Moses. God created heavens and earth. Di ba ganyan? Tapos in the spirit of hovering around it. Oh, the first day yun. And thinking, ako, iniisip ko lang naman, thinking, ang one day na yun, 1,000 years yun. After 1,000 years, sa isip natin, pero sa Diyos isang araw lang, nag-create ulit siya. Di ba? Anong create niya? After creating the heavens and the earth, He created light. Pero iba pa yung sun at the moon. Ha? At pinaghiwalay niya yung light at saka darkness. There comes another one day, so 2 days. Pero inisip ko, 2,000 years yun. Pagkatapos ng 6,000 years, pag-create niya, nag-isip siya, mag-create na ako ng tao. So, from then on, sa tingin ko, another 6,000 years ang lumipas. Kasi ang 7,000 years, baka dyan pumasok yung millennium, kasi rest na yan eh. Wala nang, ang sarap na ng buhay natin dyan eh. Para na tayo nasa paraiso, pero si Jesus andyan, si Jesus ang light, si Jesus ang provider, si Jesus ang healer, si Jesus na, wala ka nang hanapin pa. Kaya maganda rin, makapasok sa millennium. Kasi yun na yung rest day. Di ba? On the seventh day, God rested. Di ba? Na-imagine nyo ba yun? Ewan ko, hindi in-explain sa akin yun sa theology. Pero naiisip ko yun. Di ba? Pagkatapos siya create ang tao, nagpahinga ang Diyos. Ngayon, another 6,000 years, marapit na naman siya magpahinga. Sabi niya, magsikap tayo na pasukin natin ang araw ng kapahingahan. Hello? Kasi pag sa impyerno ka pumasok, wala na pong kapahingahan forever and ever. Puro sunog, puro aray, puro kape, puro tiis. So, nandiyan po si Genesis, Exodus, Leviticus. Sa Genesis, sino si Jesus? Doon pa lang daw sinasabi na si Jesus, siya yung ipapanganak ng babae. Mula kay Eva hanggang doon kay Maria, ilang taon yun? Di ba? Pinanganak yung binhi na magliligtas. Yung sabi niya, the seed that will crush Satan's head. PPP. Ano ba tawag yung crush? Tuturo. Yan, piling ni Bella. Ayan, turo. Tuturo sa ulo ng Satanas. Ay, kinagat mo ako, aray ko. Parang kita. Di ba pag may kinangagat sa atin, ang apakan natin, hindi lang naman, parang naman yun eh. Kaya sabi yung kinagat mo yung likha kong babae, durugin kita. Durugin kita, ikaw, nasa tanas ka, na natukso, sa unang babae ko ng lalaki, durugin kita. Natatawa ako kasi, alam mo yun, yung kwento ng aming story, the great story of time family from Pilipitan. So, ikaw, yung unang anak ni Adan, sa ni Eva, isa maka-Diyos, isa magulo, isa maka-demonyo. Pinatay niya ngayon yung si Abel. Kaya tuloy, yung magkaroon ng anak na, doon na sa labas ng paraiso, pinanganak nila yung maka-Diyos na si Seth. Pag mula kay Seth, nagkaroon na ng mga lahi, pinanganak si Shem. Sino si Shem? Anak ni Noah, panganay. Sa lahi ni Shem, pinanganak si Abraham. Pero, ay, ano nangyari dyan?
Yun. Diba? Ang hirap pag ano. Pagkatapos, nung pinanganak si Abraham, alam niyo na yun. Medyo alam niyo na yun. Sino na yung pinanganak sa kay Abraham? Na pinanggalingan ng lahi ni Jesus, si Isaac. Nung pinanganak si Isaac, nanganak siya ng kambal. Sino pinili niya? Yung mas bunso. Si Jacob, na ginawa niyang Israel. At kay Israel, ilan ang anak ni Israel, no? Ni Jacob? Ilan? Ha? Well, 12. Sa 12 na yan, sino pinili? Ni Jesus, ni Jesus, ang God, Father. Yung pang-apat, sino pang-apat? Si Judah. Kaya nga, he is the lion in the tribe of Judah. Kaya nga tawagin sila ngayon, Jew. Mga Hudyo. Kasi dahil sila ni Judah, ni Judah. Yan ang makikita natin yan, lineage si Jesus. Now, Christ in Genesis 16 and Adam. Si Adam ay people ni Jesus. Kasi ang pagpunta nila sa mundo ay sa himala ng Diyos, sa dakilang gawa ng Diyos. Sabi dito, special act of God. Sa akin, it is the most powerful act of God. Biro mo si Adan, pinorma lang niya sa putik, sa clay. So, di ba? Tapos, sinangutan na ilong para magkaroon ng buhay. Hiningihan niya sa ilong. Dumilag. At si Jesus naman, pinanganak ng birhen. Hindi pa nga na sipiyo ng lalaki. Nagkaroon na ng pinagbuntis. Pero sa Matthew, pagkatindan niyo yung lineage, at nasa lineage ni Abraham, si Jose, yung tatay, na wala namang kinalaman at hindi naman nagbigay ng contribution na binhi doon kay Jesus, kasi Holy Spirit ang nagbuntis kay Mary. So, it is a special act of God. Parang imposible, pero huwag na isipin niyo, ang Diyos ang gumawa niya. Sabi ng kapisina ko, dahilan na lang ng tao yan ng Diyos. Dahilan dahilan sa mga bagay na hindi niya mapaiwanan. Basta ang Diyos makakaalam sa sabihin nila na excuse. Hindi po. Talagang gano'n. Talagang may Diyos. Dahil kung walang Diyos, ewan, impossible hindi. Hindi lang hindi. Nothing happens by itself. Ano, nagkaroon lang ng langgam, nagkaroon lang ng buwan, nagkaroon lang ng ano, ng sarili niya. Di ba? Kung wala talagang existing na Diyos. Anyway, si Adam is the head of the old creation, and on the other hand, Jesus is the head of new creation. Si Adan ay tatay ng lumang tipan o lumang pagkalalang. Si Jesus ang tatay at ulo ng bagong pagkalalang. New creation. Kaya pag na kay Jesus ka, I'm a new creation. I'm a brand new man. All things that passed away. Hindi sa gusto mo na. I've been born again. O, di ba? I've been born again. Na-born again tayo dahil kay Jesus. Nagkaroon tayo ng bagong pagkalala sa atin. At tinalang tayo ayon sa wangis ni Cristo. Created for good works. No, created for good works in the image of God, in the image of Jesus Christ. Kaya tayo, nakakagawa na tayo ng tama, nakakapag-isip na tayo ng tama, nagkakaroon na tayo ng compassion, nagkakaroon na tayo ng love, nagkakaroon na tayo ng mercy, nagkakaroon na tayo na dati nawala yan, dahil sa pagkakasala na iba nawala lahat yung karakter ng Diyos na yan sa atin. Pero nung tayo mag-born again, unti-unti yan na sumibol at yan ay unti-unting lalabas sa buhay mo. Si Abel, parang si Jesus din na yan. It's a type of Jesus. Bakit? Kasi yung alam niyo yung dugo, si Abel, nagano siya. Ang alay niya sa Diyos, yung tatay. Kaya yung dugo ay naging blood sacrifice. Yung blood sacrifice na yun, it points about Jesus. Points to Jesus Christ. Kasi yung dugo ni Cristo, yun ang talagang pinakamainam na alay. Ganda, no?
Grabe. Tapos, katulad din si Abel, na pinatay ni Cain, ginamit nito ni Cain, si Jesus ganoon din, pinatay sa krus ng Kalbaryo. So, Abel speaks of Jesus Christ. Si Melchizedek daw, yung bigla na lang yung mga hari-hari na sinalubong, manalo si Abraham, sinalubong siya nito, Haring Melchizedek. No? Si Haring Melchizedek ay hari siya ng Salem. Ang Salem is peace. So it speaks of Jesus. Si Jesus speaks of peace. Pero si King Salem is King of peace. Anyway, Jesus is the King of kings and the Lord of lords. Kaya talaga para tungkol sa lahat kay Jesus yan. At ang ibig sabihin ng Melchizedek is righteous king. Matuwid na hari. Sino ba ang maging matuwid na hari? Sino ba matuwid na presidente? Sino ba ang matuwid na husgado? Pero ba matuwid? Si Jesus lang po yung matuwid. Sabi niya, nobody is good. But God alone. Eh siya being God, siya din yun. Yung si King Salem, nung sinalubong siya ni Abraham, binigyan siya ng tithe ni Abraham. Pero meron siyang bread and wine. Di ba? Sino yung bread and wine? Di ba si Jesus din yun? Nadala-dala ng Melchizedek ng priest. Si Jesus din ang priest. Alam niyo ang priest, si Melchizedek, priest of the Most High. Hindi lang siya hari ng Salem. Kasi profit nila ng kataas-taas ang Diyos. Grabe naman na yan. Siya na lahat. Yun ang picture ni Jesus. Siya lahat. Kaya sa ano awit natin? You are more than enough, more than enough, more than enough. For me. Siya lahat yun. Ano po ang pwede mong name something that you will need na hindi kayang i-provide ni Jesus, hindi kayang i-meet ni Jesus, hindi kayang abutin ni Jesus para sa'yo. Assignment na yan. So nakita niyo, sa Genesis pa lang tayo yan. Naubusan na tayo ng oras. Paano natin matapos yan? Ang bala ko tapusin yung 5 libro. Pero maganda pa rin meditate ito. This is something that we have to meditate. So nandyan yung sa Hebrews 7, 1 to 3. Basahin niyo yung Bible niyo. Basahin sa Bible. Para naman sabihin natin na nagbabasa tayo ng Biblia. Baka sabihin niyo naman, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Anong 7? Oh, ano sabi ng 7? Tagalog. Oh. Kinuwento. Kinuwento ng author ng Hebreo. It is several years after. Dahil sila naniniwala, nagbabasa ng Torah. Kilala nila si Melchizedek. Tinuro ito ng author ng Hebreo. Sabi ng author ng Hebreo, itong si Melchizedek ay hari noon sa Salem at pari ng kataas-taasan Diyos. Nang pauwi na si Abraham mula sa pakikipaglaban sa mga haring nilupit niya, sinalubong siya ni Melchizedek at pinagpala. Nagbe-bless pa yan. Sino nagbe-bless sa atin? Jesus. Di ba may awit tayo? Blessed be, nalimutan ko yung naawit ko eh. The blessings of the Lord shall be upon His people. The blessings of the Lord shall be upon His people. Diba? Sino nagpapala sa atin? Siyempre, ang Panginoon. Kaya nga po masabi, the Lord bless you and keep you. Diba, number 27. Kaya naman mo sila nagpapala. Huwag tayo masyadong tumingin sa iba. Ang talaga magpapala, magpapasaya, nagpapagaan, nagpapagaling, nagbibigay ng comfort, nagpapalakas, lahat, hindi siya. Kaya kung mabigo ka sa isang sweetheart, ano naman, nandiyan naman si Jesus. So yan yung ang Muslim ka na, ha? Ganda ng ngiti mo, ha? Sabi nito, pagkatapos ibigay sa kanya ni Abraham ikapo, o biro mo, kanina ba tayo dapat magbibigay na ikapo? Diba? Hey Jesus! Sabi dito si Abraham, nagbigay ng ikapo kay Melchizedek.
Siya hari ng katwiran, King of righteousness. Sabi yung mga pinangalan kay Melchizedek. Si Melchizedek, kung saan lang lumulpot yan sa Bible, hindi naman sinabi saan siya galing, at ang lahi siya galing. Katulad din daw kay Jesus. Kung tutuusin, hindi natin alam saan galing si Jesus. Saan kupalong galing si Jesus. At sinasabi sa kanya yung kalaban niya. Eh di ba nakalaro, magsasaka? Ay, ng karpintero, ano ba yan? Magsasaka o karpintero? Eh di ba nakalaro ng karpintero? Kung tutuusin, hindi talaga nila alam. Sabi niya, hindi niya alam kung saan ako nang galing. Ang Diyos lang nakaalam. At ang Diyos din niya rin alam kung saan. Ako rin lang nakaalam kasi ako galing sa kanya. Kaya siya sinabing katulad ni Melchizedek. Yung roots, yung ugat, hindi nalaman kung saan talaga siya nagsigat. Yan ang sinasabi. No? Sabi dito, kahit na si Abraham na ama ng ating lahi ay nagbigay sa kanya ng ikapo mula sa lahat ng nasamsam niya sa laban. Bakit? Sino ba nagbibigay ng victory? Di ba? Ang Diyos din. Yes, victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Alam mo, dinagdag ko dyan, hindi lang alam yan eh. Dyan dinadagdag ko. It is something. Yung staff ni Moses, di ba? Staff ni Moses. It is also a speech of Jesus. Bakit? Pag tinataas mo yan, nananalo sila. Ganon din yun. Pag itinatanghal mo, tinataas mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, meron ka ding panalo. Victorious ka. Victorious ka. Grabe, di ba? It speaks of Jesus. Pero kapag kay Yahweh, it speaks of the banner of God, the victory of God. Pero sino ba yung naging victory ng Diyos over sin? Sino ba yung tumalo? Gumabi? Si Jesus. Kaya it speaks of Jesus. Wala din sa outline yung nakuha ko eh. Anyway. Tama ba? Hindi na ba tayo? Yung mo. So, okay. Kay Joseph. Una tayo kay Joseph. And, palagay ko, dito lang muna tayo matatapos. Nandiyan si Joseph sa Genesis. Si Joseph, object of father's love. Di ba sabi, endear na endear? Endear na endear si, love na love ni Jacob si Joseph. At dahil doon, anong ginawa ni Joseph at binigay regalo niya kay Joseph? Niregaluhan niya ng iba't ibang kulay na tunic. Favorite. Favorite ni Jacob sa 12 na anak. Grabe 12 na anak. Kasi si Joseph ay panganay ni Rachel na tunay na love. TL ni Jacob. Yung TL, hindi tululaw true love. Kasi ito si Rachel, bago nagkaroon ng anak, nakapito to si yung kapatid niya, yung pangalan ng Dina, pangalan ng, sino, hindi, kaya mo yan. Sino? Kaya na. Kaya yung pangalan niya kay Rachel, na mahal ng TL ni Joseph. Kaya dear na dear din sa kanya yun. At dahil hindi siya, selos lahat ng kapatid. Ba? Gusto nang bigay sa yung kuta mo, iba-ibang kulay, samantalang kayo, pagkaraniwan lang ng kulay. O, anong ginawa sa kanya ng pagkakapatid? Bininta siya. It speaks of Jesus. Si Jesus, sabi niya, this is my beloved son, sabi ng God the Father, in whom I am well pleased. Pangalawa, bininta siya ni Judas. Sa pilak, pareho silang bininta sa pilak, sa magitan ng pilak, na exchange, sold for silver. Si Joseph, walang kasalanan, nakulong. Ganon din si Jesus. Pero hindi lang pinatay si Joseph. Pero si Jesus, yung pinatay, yun yung si ba yung na-sacrifice. Mamaya, makikita na rin, wala na dito sa Genesis yun. Nandun sa number. So,
Sino pa? Ano pa ang ano? Raised from humiliation to glory, no? Sa kahihiyan, napunta sa kataas-taasan. Ganyan si Joseph, biro mo, nakulong, pinagbintangan ng rape. Tapos, nung nag-interpret ng dreams, kinalimutan. Buti na lang, nung magkaroon ng dream yung pero, naalala siya, yung talaga nag-interpret yan, sabi nung, hindi yung way ng hari na dahil, yung ano rin, yung taga-tikim ng alak niya, naalala niya si Joseph. Ang talaga, at dahil doon, na-interpret niya yung ano yung pero, ginawa siyang pinakamataas sa tatlong gobernador. Kita mo yun? Kaya nga from humiliation to glory, si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo, pero nung nabuhay muli, ibinalik, ininuklok ng Diyos sa kanan niya. Di ba? From disgrace to glory. Sabi, si Joseph, gano'n, Jesus, gano'n, yun din yun. It is a type of Jesus. Kaya lahat ito sa Old Testament, kapag mumuni-munihin mo, it always speaks of the coming Christ. Kaya nga, ang Old Testament, nakatingin lahat sa pagdating ng Kristo. Tayo naman, nakalingon sa dumaan na Kristo. Di ba? They were looking forward, tayo naman, we are looking backward. Pero lahat kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Kapag ako na-iluklok dyan, kapag ako na-itaas dyan, at bawat titingin dyan, may pananampalataya, lalapit sa kanya. Ano sabi? Joseph is the savior of their clan. So, dagdag ko ata to, hindi ko yung dapat siguro pag may dinadagdag ako, iba ko ng kulay. Joseph is the savior of their clan. Di ba? Nagkaroon ng famine. Taggutom, lahat, wala nang mapilahan. Kay Joseph ka na ng bibili sa Egypto. Sabi ni Jacob, punta na kayo doon, bili kayo doon, wala tayong makain, bili kayo doon. Naku, hindi na kami makabalik doon. Sabi ng pangalan niya, hanggang di mo pinapadala yung bunso. Kasi gusto makita ng prinsipe ng Egypto, yung bunso. Sabi niya, papatayin niyo ba talaga ako, mga anak ko? Yan ang alam na natitira kong anak kay Rachel. Baka mapahamak pa yan, sabi ng pangalan. Akong bahala, pag napangalan. Pagka napahamak yan, patayin mo ko. Kaya napilitan mapadala. Pagkita ni Joseph, inakap niya, hindi niya mapigilan, iyak siya na iyak, di ba nagtatago siya? Kasi kunyari hindi siya si Joseph, hindi siya nagpapakilala. Tapos nagsasalita siya ng salita siguro ng Egypto. Ng Egypto. Pero later on lang niya, sabi niya, ako si Joseph, yung kapatid ko. Naku, nag-anuhan dahil sila. Na nagluhuran. Yung panaginip niya natupad, di ba? Pati si Jacob, dinala sa Egypto. At doon sila, itinira para napoprovidean sila ng pagkain. Ikaso, nung magkamatayan ng mga unang ninuno, nalimutan na, nalimutan na ng Faraon kung sino yung mga taga-Egypto ay taga-Hebreo. Ang ginawa nila, pinalisip nila. Pero lahat yung prophetic, prophesied by God. Alam ng Diyos yun. Kaya sabi niya, di doon muna kayo aalipinin kayo ng 400 years actually, pero naging exactong 430 years sila nandoon. At darating naman, yung katulad ko, sabi ni Moses, darating yung katulad ng prophetic. Si Jesus din, kaya si Moses, si Jesus din, number one, sa Exodus. From Exodus, we learn that Jesus is the Passover Lamb whose blood saved us from the angel of death in the wilderness of the Red, where God lives in glory. Pero, from mga ito, dagdag ko na lang. From Moses, katulad din ni Jesus. He is a prophet, ruler, king, kinsman, redeemer. Ang ibig sabihin ko, kasi sa kanila, pagka nasanda ka, tutubusin ka ng kamag-anak. Pag nasanda ka sa kapwa mo Hebreo, tubusin ka ng kamag-anak. Siya yung kinsman, redeemer. Siya yung tumubos sa Hebreo, sa mga
taga-Ehipsyo dahil sila doon ay inalipin. No? Siya muntik din mapatay nung siya ay pinanganak kasi nung time na yun, nagpapatay ng baby yung paraon. Katulad din ni Jesus, panahon ni Herod, nagpapatay din si Herod. Sabi niya, gano'n may magiging hari. Patayin lahat ng lalaki dyan na pinanganak dyan. Wala na magiging hari. Kasi sinabi niya, pinanganak yung King of the Jews, sabi nung yung pantas, nung nagpunta sa kay King Herod. Sige, pupunta rin ako doon para makisama. Pero ang ginawa niya, nag-order siya, patayin ang lahat ng 2 years old below. Pero si Jesus, doon din, Egypt din yung tinaguan nila. Egypt din, yung kay Jacob, Egypt din yung sinulingan nila. Si Jesus at si Mary, si Joseph, Egypt din yung sinulingan para hindi siya mapatay. Kaya katulad din ni Moses, type siya ni Jesus. Propeta, ruler, and king. Kings and redeemer, tayo endangered during infancy. At umayaw sa kapangyarihan at kasaganaan, katulad din ni Moses. Ayoko ng kapangyarihan. Basta ako, gusto ko iligtas yung kababayan ko. The deliverer, tagapagligtas. Lawgiver, nagbigay ng kautosan. Ang utos ni Moses, na binigay ng Diyos, na unang-una, 10 utos. Sinamarize ni Jesus sa 2 utos. Hindi may connection. Moses is a type of Jesus. Mediator. Kapag naggalit ang Diyos, alis ka dyan, Moses, tabi ka dyan, at talagang wawasakin ko na lang lahat ng lahi na yan. Ikaw na lang ititira ko. Ang gagawin ni Moses, maninikluhod yan. Intercessor din siya. Nagmimediate siya, tagasabi ng kalooban ng Diyos propeta siya, no? Tapos siya yung tagapamagitan. Siya rin tagapagsabi ng kalooban ng Diyos sa Israel at yung Israel, sinasabi din niya doon sa Diyos. Kaya yung mediator. At intercessor. Kasi pag kailangan ipagpanalangin sa Diyos, hindi nag-i-intercede. Kumaharang siya. Si Jesus, lahat sumalo ng kaparusahan ng kasalanan ng mundo. Kaya siya naging yan tawag sa kanya yung intercessor. Ganun din si Moses, Lord, sama mo ako. Ako na lang, Lord, parusahan mo. Huwag na yan sila. Kasi pagka lahat yan binura mo, sasabihin ng mundo, anong klaseng Diyos ka? Dinala mo lang ang iyong bayan para parusahan at patayin. So, si Moses, para sa si Jesus din. Kaya, yan, pag sitinignan mo si Moses, it speaks of Jesus. The type of Jesus. Sa Torah or sa 5 books. O sa nasasabi natin mula sa Exodus. No? Pero ang ganda na lang, sana alam natin si Jesus yun. No? Ang sentro ng Biblia dapat maging sentro din ng buhay natin. Kantahin niyo yung para ma-realize mo. Yung Jehovah Jireh. Yung kanta ng mga Assemblies of God pala, yun yung nakalagay dun sa unang-unang pinanggalingan ng Assemblies of God sa Amerika. Yun yung kanta na na yung may healer, yung God is the answer to all my longing, di ba? God is the answer to all my needs. Savior baptizer, the great physician. Oh, hallelujah. Hindi, actually, hindi daw yun, this all I need. Dapat daw yun, His coming King. Sa yung darating na hari. So, mali, yun yung 4 pillars ng ating doctrine. Si Jesus bilang Savior, baptizer of the Holy Spirit, physician, healer, sabihin, and coming King. Dapat alam niyo yun. Sino ba si Jesus sa'yo? Ay, tagapagligtas. Hindi tagapagpagaling ng Pilipinas. Tagapagbigay ng banal na espiritu. Tagbibigay niya,
tagapagpagaling. TGP. Tagapagpagaling ng Pinoy. At darating na hari. Kaya naniniwala tayo. So, may bago na naman kami pinagtatanungan ng aming pamangkin. Pag dumating si Jesus, ano na tayo? Tatapusin na lahat. Hindi siya naniniwala doon sa pag-unang baba niya, dyan, rapture muna. Tapos bababa ng physical sa mundo maghahari. Kasi ngayon na daw yung naghahari na daw hindi na. Sabi naman, saan ba? Ang sabi sa paghahari, yung physical na paghahari, hindi yung, hindi sila naniwala doon. Hindi daw literal ang meaning yun. So, okay. Pero tayo, ang side natin dito, maniniwala tayo. Nagbababa pa hindi siya physically. O, hindi man physical. Kasi hindi siya physical, no? Ano ba? Personally. Bababa pa hindi siya personally para maghari ng 1,000 years. So, hindi ito ang millennium. Ang millennium yung talagang paghaharian. At mangyayari yan pagkatapos ng rapture. So sila, pag rapture, tapos na. Judgment na wala na yung, kasi ngayon na daw yung millennium. Sabi ko, sabi di ba naghahari na si Jesus? Naghahari si Jesus. Pamananampalataya lang. Kasi sabi paghahari kay Jesus, yung kingdom, sa kingdom, yung one kingdom na yan, na paghaharian na Antichrist, ang paghaharian niya ni Cristo, one kingdom na lang, buong mundo. Pero patitikman niya muna doon sa Antikristo. Tapos, bago dumating yung talaga maghahari yung Antikristo, rapture muna tayo. Kasi maghahari yung Antikristo. Ano? Sasamba ka ba sa akin o hindi? Sasa. Pakita niyo yung code. Yung code. Yun daw, ganun ang pagkata. May code. May QR code ka na dyan. May QR code ka dito. Yung mga magkaroon ng QR code dyan, saka QR code dito. Okay lang yun sa ID. Huwag lang dito sa forehead. Saka dito kasi sabi sa Bible, saan itatatak yung QR code? Dito. At saka dito. Bibili ka. Oh, ha? Okay. Tatak. QR code. Sabi niya, hindi ba meron ginaganon? Ayan, QR code. Hindi ba? Andito. Hindi, libre. Oh, libre. Ano kailangan mo? Gusto mo niya, oh. No. Next. Yun. Ayan. Nagtatrabaho ka sa kanya kasi siya lang ang boss mo. Kaya yung sweldo mo, wala, yung na mahawakan, nandito na lahat yun sa QR code. May sweldo ka. Kaya pag bibili ka, QR code lang. Nangyayari na yun, di ba? Pero, hindi pa sa dito at hindi pa dito sa ID. Okay na sa amin sa ID. Oh, sabi nga daw, pero nung pang sinasabi yan, parang pa ng 10 years, more than 10 years ago. At ang sabi si Chris Aquino nga din daw, nagpalagay din niya, tapos pinatanggal na takot. Pinatanggal siya. Oo, kasi pinataling lang yung sa skin. Nasa skin, dito lang ako, sa ibabaw ng skin. Minsan dito, dito, ibabaw ng skin. Yung plate, may plate. Meron ka na, no? Electronic chip. Dito. Hindi lang ididikit kasi pag dinikit, dali naman tanggalin. Kaya kailangan naka-implant para sa balat. Pero pwede mo itanggalin, hiwain mo yung balat mo. Hindi, hiwain mo. Kunin mo. O, diba? Kaya lang, nakakabit. Oh, thank the Lord. Let's, sabi nga ng Bible, let us keep Jesus there. Hindi pa paranasan niya? Bakit? Ako, hindi pa paranasan. Mangyayari niya, nasa sayo yan. Kung patuloy ka naman ang panatay sa Panginoon. Ay, manalangin. Father, it's just a wonderful day knowing that all of the things written in the Bible is about our Savior Jesus Christ. Napakabuti mo, Ama. Kaya walang dahilan ng tao para tanggihan ang Biblia. Wala rin dahilan ng tao para hindi kilalanin si Jesus. Mula noon,
hanggang ngayon. Mula nung nilikha mo ang mundo, hanggang ngayon. Plinano mo, Diyos. Plinano mo. Na ipakita ang dakilang gawa, dakilang kaligtasan, dakilang pag-ibig, dakilang plano mo sa amin lahat sa magitan mo. Salamat. Thank you, Father. Napakaganda na yung salita mo. Walang makakagawa ng ganyang libro kung saan pinagsama-tama ng madaming author sa madaming panahon, sa matagal ng mga kwento at mga katuruan na nagkakaisa at nakasentro sa iisang Panginoon na personalidad. At yun ay yung tanging bugtong na anak ng Jesus. We give you glory, Father in heaven. We praise your name, O Father in heaven. You are so great. You are so good. Salamat po. Sabihin ka, hallelujah sa pangalan ng Jesus, kami dalangin. Amen and amen. Downloadable po, pero mas may nanso pa yung outline natin sa susunod na mga panahon. Muli lang Diyos. Hallelujah. Dahil sa ating pagbibigay sa Panginoon, sabi nga doon sa Malakay 3, diba? Ibigay ninyo ang inyong ikapo sa bahay ng Panginoon upang matugunan ang pangangailangan ng simbahan. Kung hindi, bubuksan ko ang durungawa ng langit upang ibuhos ang ating pagpapala. Siksik-liglig at umaapaw pa. Uri ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo manalangin naman. Salamat po, Lord. Hallelujah. Salamat sa mga pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat sa mga trabaho, Panginoon. Mayroong mga trabaho, Lord, na patuloy mo may pinagkakaloob, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy kami lahat, Panginoon, ay matutong magbigay, Panginoon, sa gawain, Panginoon. Bilang hindi ito, Lord, kundi hindi kami Lord, obligado, Panginoon, kundi ang aming pagbibigay, Panginoon, na ito kusang loob, Panginoon. Yung hindi yung napipilitan, Panginoon, ang aming pagbibigay sa inyo, Panginoon. Kami magbigay, Lord, dahil mahal ka namin, Panginoon. At nais ka namin handugan, Panginoon, sa ganitong kaparaanan. Panginoon, pulling ka, Lord. Salamat na ito ay patuloy na magamit sa inyong ministeryo, Lord, sa ikalalaganap na yung mga salita, sa ikalalaganap sa Panginoon. Salamat, Lord. Sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na patuloy mo, pinagkakaloob sa inyong mga pagiging sa Lord. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen.
Hindi ko mabigay. Okay, dako na po tayo sa pastoral na panalangin. Tayo po ito ngayon, lahat, at itulog natin ating mga gustong maiabot sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Nandito po kami para sa aming paghiwalay na pagkasama-sama ay maiiwan muna namin sa inyo ang aming mga dalangin. Doon sa lahat, ang aming mga kapatid na hindi namin nakakasama at hindi namin kasama ngayon sa araw ng pagsamba. Kayo po umabot sa kanila. Sa mga nandiyan sa ibang bansa man, sa ibang lugar man, ano man ang ginagawa, ano man ang mga problema, dinadala, ano man ang mga hinaharap. Father, we lift them up to you, O Lord. Sabi nga, pray for one another, kaya pinapanalangin namin din sa inyo. At ganoon din ang mga narito na kasama namin. Salamat po, pinagpaalam mo kami. Salamat po, O Diyos, sa mga katugunan ng mga dalangin ng mga kapatid ko na narito ngayon. Salamat po, Ama, sa pagtingin mo sa aming Panginoon, kapag kami ay tumangko sa inyo ngayon. Hallelujah. At daladala namin, O Diyos, ang iyong pagpapala. Daladala namin ang iyong kagalakan na siyang aming kalakasan. Thank you, Father. Daladalain din namin ang mga katugunan ng aming mga dalangin sa inyong harap, mula sa inyong harapan, mula sa trono na iyong biyaya. Thank you, Father. Sa bawat pamilya na kasama namin ngayon sa pagdama. Thank you. Abutin mo ang lahat ng pangangailangan ng pamilya namin, Panginoon. Ang mga pangangailangan ng mga bata sa school. Salamat patuloy sila pinag-iingatan at inilalayo sa kapahamakan. Salamat sa nanay, sa tatay. Salamat sa mga lola, lolo. Salamat sa Diyos na nariyan ka para kami itaguyod. Sabi nga, ikaw ang batong sandigan namin, nagpapalakas sa amin, nagpapatibay sa amin, at hindi yanig sa amin, Panginoon, sapagkat ikaw ang batong sandigan ng matibay at walang makakagalitin ng mga matalo. Kaya sa inyo lang kami, Panginoon, nakatungtong, sa inyo kami nakahawak, sa inyo kami nakadikit, sa inyo kami, O Diyos, umaasa sa kapagdal. Thank you for making our lives strong, Lord. Dahil ikaw nga po ang ginawa namin na pundasyon. Ikaw ang aming batong panulukang tungtungan ng aming tahanan. Thank you, Father in heaven. At salamat sa pag-meet sa lahat ng aming needs, physically, mentally, emotionally, financially, Lord. Hallelujah. Spiritually and physically, Panginoon, importante na napalakas ko kami ngayon. At harapin namin muli ang panibagong linggo. Isa na malapit na talagang Semana Santa. Lahat kami nawa, O Diyos, ay nagmumuni-muni tungkol kay Jesus at sa sa buong kasulatan ninyo, Panginoon, ay nagbabasa kami, nagmumuni-muni kami upang talagang lalo pa kami mapalakas ninyo, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Father. At kami maging tunay na mananagumpay ng mga anak mo. Glory, glory to you. Sabay ng pangalan mo. Thank you, Father. Thank you, Lord. Lahat ng mga pag-provide nyo sa aming Panginoon, sa aming trabaho, sa buhay, anything, Lord, we give unto you all the glory. We give unto you all our praise and thanksgiving. In Jesus' name. Hallelujah. At sa inyong pagbasbas ng ating amang Diyos. Hallelujah. We bless your name, Father in heaven. Ikaw ang aming amang Diyos na naglikha sa amin at tumibig sa amin ng tapat at tumubos sa amin sa magitan ng aming mananubos at tagapagligtas ng Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan at sa pinagkaloob niyo upang kasama namin ang presensya niyo ng buo, ang banal na Espiritu. Thank you, Lord. Thank you for being with us. Thank you for not leaving us. And thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Magandang tanghali po at documentation. Dali na, dali na.